Okay, so halos 2 araw na mga idol, no? O babalikan natin tong ating battery. Te-tester ulit natin to isa-isa kung may nagbago ba sa ating mga baterya. O syempre, balik sa ating multi-tester. Ayan. Okay, so testerin natin ulit yung mga baterya natin kung walang nagbago. Okay. So lahat naman mga idol ay okay na okay. Walang nagbago. Siyempre kasi bago yung ating baterya na 32700. So pagkatapos ng ating procedure mga idol, no, balancing, manual balancing, and then resting, and then pagte-tester ulit ng mga voltahe. So pagka goods na, all set na, pare-parehas yung voltahe, pwede na tayong mag-proceed ng pagbubuo ng 12 volts mga idol, no? So ang purpose ng resting ng ating mga baterya pagkatapos ng manual balancing mga idol ay dito natin makikita yung mga performance ng bawat cells, kung nakakapag hold pa ba sila ng excuse me, ng voltahe ng battery. So dito natin makikita kung okay pa ba yung battery, kung wala tayong mga pang tester, no. So wala tayong mga pang resistance tester, yan importante rin yan, pero alam ko halos lahat tayo walang kayang bumili ng ganon. So ito yung ibang procedure na tinuturo natin. Dito natin malalaman yung performance ng mga baterya mga idol, no. So yung pag resting natin, kapag may bumaba na isa or dalawa na voltahe ng mga baterya, so doon pa lang malalaman na natin na mayroong hindi maganda sa performance ng baterya. At bago natin kamadahin ng 12 volts, malalaman na natin na yung baterya na yun ay hindi kaya mag-hold ng voltahe. Ibig sabihin, kapag bumaba ang voltahe, automatic yan, pati yung capacity, medyo alanganin yan. Kaya kapag may ganong senaryo sa inyong mga baterya pagkatapos ng resting, I suggest mga idol na palitan nyo na po ito bago pa man kayo mag build ng, or bago nyo pa siya ibuo as 12 volts. Okay, so yun yung aking procedure mga idol, no, sa akin. So ganun yung ginagawa ko. And then kapag napalitan nyo na yung baterya na mayroong problema, proceed to manual balancing ulit mga idol, and then resting ulit, and then testerin nyo ulit yung mga bawat baterya. So kapag okay na, pwede na tayong mag-start mga idol sa pagbubuo ng 12 volts battery. Okay, so itong battery pack natin ay ready na for building ng 12 volts. So pwede na natin ikamadahin to ulit ng 12 volts. Okay, so ikamada na natin to mga idol. Okay, so sa pagkamada ng 12 volts natin mga idol ay ganito. So madali lang naman. Kailangan nyo lang ibaliktarin yung mga battery mga idol. So dito, ito na yung magiging main negative natin, and then babaliktarin na lang natin tong mga batteries dito, no? So ayan. So ayan, positive lahat dito. Itong buong row na to positive. Ayan, and then next natin, so negative, positive, negative, and then dito syempre positive na yung lahat. Oops, yeah. So ngayon pwede na nating ilagay yung ating battery holder mga idol. So ito na yung mga tabbing wire natin mga idol, no. Kung mapapansin nyo, ayan, niyupi ko yung dulo para iwas disgrasya tayo. So unahin natin ilagay dito sa gitna. Ayan.
So ito ang magiging series natin mga idol, no, sa gitna. Ayan, so okay na tayo dito sa gitna. Sunod natin dito sa gilid, no. Ayan, so dito naman tayo sa main positive. And then next dito sa negative. So ito, tapos na tayo dito sa itaas mga idol. So meron na tayong main negative at saka main positive. So susunod natin dito yung ating series sa ibaba. Okay, so ito yung series natin sa ibaba. So ito yung ating magiging series dito mga idol. Ayan. So dito huwag kayong magkakamali ha. Huwag kayong magkakamali na maitapat ito dito. Gaya niyan. No. Ano na to mga idol? Ito na yung series natin. So ganyan lang siya, oh. Ayan. Ayan. So ito na yung series natin sa ibaba. Okay. So ilagay muna natin to. Ayan. So sunod natin yung kabila mga idol. Ayan. So parehas din. Ganun din. So dito sa ano na to mga idol, dito sa step na to ay medyo nag-iingat-ingat na tayo, no, sa ating ginagawa dito sa ating battery. Kasi ito mga idol ay power up na, or ibig kong sabihin kapag nag-short tayo dito ay pwede na itong mag-spark dahil live na itong ating series mga idol. So dito sa last na step na to ay 12 volts na yung ating battery. Okay mga idol, so ito na, tapos na yung ating series sa ibaba. Ayan na, tapos na. So ito ay 12 volts na to mga idol, no. So testarin natin kung 12 volts na nga to. So ito yung ating positive, at syempre sa kabila yung ating negative mga idol. So testerin natin. Ayan, so 12.8 volts. Okay. So tatandaan nyo mga idol yung ginawa nating kamada dito, no. Ito yung ating negative. And then ito yung ating negative ay positive. So main positive, main negative at saka main positive. So ito na yung magiging load out natin mga idol. Dito na lalabas yung ating load. So next step naman na natin ay pwede na tayong maglagay ng active balancer at saka BMS. So dito sa paglalagay ng ating BMS at saka active balancer mga idol ay gagamit tayo ng acrylic sheet. Ito transparent color white. So dito natin ilalagay mga idol yung ating BMS at saka active balancer. Yan. Para magkaroon tayo ng safe na base mula sa mga tabbing wire na ating mga baterya para maiwasan natin ang short circuit. So itong BMS natin, nilagyan ko na rito ng double-sided tape at nag-prepare na rin ako ng mga butas para pagkapitan ng ating mga strap, lalo na dito sa active balancer mga idol. Ito, so i-strap na lang natin tong mga to dito sa ating acrylic sheet bago tayo mag-wiring para hindi gumagalaw-galaw yung ating mga wires. So dito mga idol, ganito yung ating gagawin. Hindi ko nga pala naisama ito sa ating materials, no, pero ito kasi optional lang ito. Itong bus bar at saka itong Y terminal tong mga to mga idol. Ito kasi ano lang naman tong mga to, optional lang naman sa inyo kung gagamit kayo. Ito kasi para mas malinis lang naman tignan, pero kahit wala ito, makakapag-wirings kayo ng maayos sa inyong BMS at saka active balancer. Ayan. So i-strap ko muna itong mga active balancer natin at saka BMS mga idol bago tayo mag-proceed sa wirings. Ayan.
So tapos na natin may plaster yung ating BMS at saka active balancer at saka yung ating bus bar ng ating BMS at saka active balancer mga idol, no. So bale ito kasi kaya meron tayong ganito. Ito na yung wirings natin ng ating BMS at saka active balancer, no. So itong wire natin ng BMS at active balancer mga idol ay parallel lang yan, parallel connection lang yan. So itong negative, first negative ng ating BMS, magkasama rin yung first negative ng ating active balancer. And then yung first positive, ayan, magkasama rin sila. So parallel connection lang yan mga idol. So dito kasi, kaya naglagay tayo ng ganito, pinagsama na natin, para dito yung out natin, papunta sa battery ay iisa na lang. So mas malinis siyang tignan mga idol. So makikita nyo mamaya kapag magwa-wirings na tayo, ay mas magandang tignan. So ito ikakabit na lang natin sa ating Y terminal mga idol para mas malinis ulit siyang tignan, no. So ito na yung mga wires natin mga idol, na-crimp na rin natin. Siyempre natin yan, naihinang na natin, solder na natin yung bawat dulo-dulo para secured yung ating connection. So naka-crimp na siya at saka naka-solder pa. Ngayon pwede na natin tong ikabit yung wire, yung BMS wires natin at active balancer na wire dito sa ating bus bar. So ang susundin natin color coding dito mga idol ay yung color coding ng active balancer. Ayan. So ito yung susundan natin na color coding. Then white, blue, so naigpitan na natin lahat ng ating terminal mga idol. Start tayo dito sa ating first first negative. Okay, ito ang ating first negative, first positive, second positive, third positive, and then fourth positive. So ang wirings natin dito mga idol ay start tayo dito sa ating first negative. Ayan, so dito ang ating first negative dito. So sa pag-wiring ng ating active balancer mga idol, kahit saan yung kahit saan kayo maglagay dito, kahit dito or dito or dito or ano, kasi isa lang naman na yan, isang parallel lang naman na yan. So kahit saan kayo maglagay ng connection nyo ng BMS or active balancer dito, so pwede yan, okay lang yun mga idol, walang problema doon. Ayan. So nai-wirings ko na mga idol yung ating active balancer at saka BMS, no. I-explain ko na lang po sa inyo para hindi tayo magulo sa wirings kasi medyo magulo yung pagkakaano natin, no. Babaluktutin kasi natin to. So itong ating first negative mga idol, pagka kayo magwa-wirings, unahin nyo ang first negative para hindi kayo malito. Ang first negative kasi natin ay itong main negative. Ayan. So yan ang first negative natin. And then sa first positive naman ng ating BMS at saka active balancer ay yung sa ibaba ng first negative. Okay? So ito yan. Yung first positive natin, ito. Sa ibaba lang ng ating first negative mga idol. Yun ang ating first positive. And then yung ating second positive, ito yan. Ito. Yung ating second positive. Yan. So ito na yun, yung puti. Yung tabi lang ng ating first negative. So ito yung ating second positive. And then yung third positive, itong ating kulay blue, nandito naman yan. Sa kabila naman nito mga idol, ayan. Ito siya. Ayan. Ito yung ating third positive. And then yung ating fourth positive mga idol, syempre andito na yan. Ito na. Ito na yung ating fourth positive. So, ito na mga idol, tapos na yung ating build ng ating battery pack. Kaya ganito yung ating pagkakalagay dito mga idol. Meron siyang acrylic sheet. Pero sa protection niya, ilalagay ko kasi dito ito sa ating susunod na project, no. So abangan nyo rin yung ating susunod na project. Ay, teka lang mga idol, hindi pa pala tayo tapos, hindi pa na-tap yung ating BMS. So ito, kapag katapos na kayong mag-wirings mga idol, kailangan yung siguraduhin yan.
So siyempre ang katuwang natin diyan yung ating tester. Ayan, napakahalaga nito, no. Bago kayo magtusok ng inyong BMS at saka active balancer, para masigurado yung inyong connection at yung ginawa nyong wiring, ganito gagawin nyo. So yung negative probe ng inyong tester, tutusok nyo yan sa main negative. Ayan, so main negative yan. Nakatusok sa main negative. So tetesterin natin itong pin ng ating BMS, no. So ito yung first positive, second, third, fourth positive. So tetesterin natin yan. So dahil nakatap tayo sa negative ng ating battery, dapat meron tayong makukuhang 3 volts dito sa ating first positive. Okay, so very good. So meron tayong 3 volts. And then yung second series niya sa ating susunod na second positive, dapat mag-a-add yung ating voltahe. So dito sa third pin, dapat 6 volts yan. Okay. And then so and so forth, 9 volts dapat yan. And then yung last pin, 12 volts. Okay. So okay yung connection natin yan. Okay na. So siyempre, siguraduhin, dahil nakaparallel yung ating active balancer, sisiguraduhin natin yung connection ng ating active balancer. So sa first positive ng ating active balancer, 3 volts. Susunod, 6 volts, 9 volts, and 12 volts. So ganun ang mag-tester or mag-check ng inyong connection sa inyong active balancer or BMS. So yun ang last na procedure, safety procedure. So pagka okay na tayong lahat sa ating wirings, okay na-check na rin natin yung ating wirings, na-tester natin, good to go na. Safe nang may saksak ninyong mga idol yung inyong BMS at saka active balancer nang wala kayong iniisip, no. Well, ayan. So, okay na yung ating active balancer at BMS. Yung ating active balancer, mga idol, ayun, may ilaw na kung nakikita nyo. So, operating na yung trabaho. Nagtatrabaho na yung ating active balancer, mga idol. At saka yung ating BMS ay power up na rin. Okay, so ganun lang po yung ating procedure, mga idol, sa ating pagbuo ng ating battery pack. Testerin ulit natin yung ating battery. Dapat meron tayong output. Ayun na, mga idol. So meron na tayong output 12.8 sa ating BMS at saka first main positive. So yun lang, mga idol. Abangan nyo yung ating next project para dito sa ating battery. Gagawa tayo ng solar portable generator. So abangan nyo, mga idol. So sana meron kayo natutunan dito sa ating video. Sana patuloy nyo suportahan ng ating channel, mga idol. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.